Hi guys, good morning pa rin. This is JV and welcome back Tito Tony. Ayan, so nabisi kasi si Tito. Kamusta Tito yung mga ganap sa buhay natin ngayon? Dikit ang mga schedule. Na-adjust ko naman, minamanage ko. Gusto nila ganitong oras, teka muna hanggang ganito kong oras. Saka hindi na ako masyadong kumukuha ng mga extra dahil una, halimbawa, ang shooting, 24 oras yan. Pero kung shooting commercial, sige ako. Pero kung shooting ano lang, pelikula o teleserye, ayoko na. Tayo na muna yan. Tayo na muna yan. Ayan. Eh, kamusta Tito yung mga nakaraang ganap din? Mahirap ba? Pagod. Naalala ko itong si Gwendolyn Tolin, yung kasama ko sa nagbebenta ng mga liklay. Ano po nangyari? Diyos ko, yung anak na isa problema niya. Tapos, binigyan niya yung pangalan po, siya nagagalit yung demonyo. Sabi ng demonyo sa akin. Kaano ka ba niya at nakikialam ka sa mga yan? Sabi niya gano'n sa akin. Sabi ko, tanga ka ba? Nilapit na nga sa akin, di responsibilidad ko na. Apo siya yung bata, matindi yung gayuma. Gayumang incheck. Ay, delikado yan. Sabi ko, galit na galit yung demonyo. So guys, yung last time natin yung live natin nung Wednesday at nung Tuesday, hindi na save. Ayaw mag-upload. Oo. Kaya ayan, so another video ulit tayo. Kasi nga ngayon, yung gayuma, hindi na yan basta orasyones. Hindi na. Kinukonjure ang mga may sungay, may buntot, kung ano-ano pa. Tapos, ikinakarga yung ginagayuma. Di ba? O pag ginamitan mo ng spiritual, siyempre, si Lolo magagalit. Huwag kang makialam dyan, ginagayuma nga Yun yung parating niya sasabihin. Oo nga. Kasi Adil is Adil, di ba? Hindi, kawawa yung ginagayuma. Yung anak ni Gwendolyn, lahat ng sweldo. Malaki sweldo, ha? Malaki sweldo ng anak ni Gwen. Hindi na 30-50 mil. Lahat binibigay dun sa Babitsky. Mabuti nga kung Babitsky, mukhang Babitsko yung girl lalo na girl lalo pero lesbiana pala. Diyos ko. Maraming ganyan ngayon, di ba? Oo nga. So guys, wala na talaga yung yung naghiwala yan, ayoko mabas, baka ako imakulong. Sino ba silang dalawa? May mga kaso yung dalawa na yan Bagay ako, wala akong papanigan sa kanila. Either Bea Alonso or Dominic Roque. Wala akong papanigan sa kanila. Una, wala naman ako relasyon sa kanila. Pero, kawawa ang doon, ang lalaki. Bakit ka magpapi-prenup? Nagpa-prenup ka, di ba? Nagpa-prenup ka. Ba't mo kailangan imbestigahan yung kayamanan ko? Prenup na nga Kaya nga. Di ba? Ibig sabihin ng prenup, yung kayamanan mo, yung akin. Anong problema nila doon? Bakit pa kailangan i-identify isa-isa? At saka tapos si Kong Suntay, sinabit. Si Mayor Halusos, sinabit din. Nanahimik actually si barkada lang niya yan si barkada Sir niya. Bullet. Ayan. Barkada niya yung mga yan. Ay, nako. Hi Sir Bullet, kung nanonood ka dito ngayon. Hello po, kamusta? Ay, ewan. Ayan, kasi nag-follow rin sa atin si Sir Bullet. Talaga? Kasi, sa totoo lang ako, nasundan ko yung istorya ni Christopher Mini. Wala naman siyang binabanggit kung sino. Tatanungin. Pero alam mo naman itong mga netizen, mapaglaro ang isipan, Tapos dinamay pa si Christopher Min. Oo, kaya nga Siya daw yung wala, malabo sila kay Christopher Min. Palaban yan Oo. Tingnan natin. Alam sa tagal ng karanasan niya sa industriya na yan, alam niya kailan sa papasok. Nasanay kay Lolit Solis yan Ayun. Meron pong isang katanungan dito last time pa about yung Agartha.
Oh, ano naman kinalaman ng lablab sa Agartha? Ayan. Kasi uso ngayon yung hiwalayan eh. So, there are energies playing po ba? Or energy ng dragon yan dahil ganyan? Hindi, kasi ang tawag namin dyan ay Itching of the Year. Ang Itching of the Year ay Kuei. K-U-E-I. Ang ibig sabihin ng Kuei ay to separate. Whether you like it or not, yun. May naupo dito sa harap ko. Na-distract tuloy ako. Kuei, hiwalay. Yung magkakabate, magkakahiwa-hiwalay, magkakabate-bate. Yan ang bottom line. Oo. Pag na kayo maghanap, yan ang taon. At saka ang taon din ngayon, taon ng truth. Kaya maraming arguments eh. Oo, at meron yung follow-up sa 2025. Ang 2025, trouble. Oo. Yun ang itching next year, trouble. Yun yung delikado for next year. Ano na yan, babaga na tawag sa Tagalog eh. So, gulpihan na. Yung mga chismis, nagpapabaga pa. Diyos ko. Kaya guys, wag tayo maniwala basta-basta kung kani-kanino at kung ano-ano. Diba? Kasi sabi ni ganito, sabi ni ganyan, ikaw napatanayan mo ba? Puntahan ko siya, magsalita ka sa akin. At saka ang delikado, yung dress nasa gitna, JB. Oo nga. Ano yan, argumentative. Kaya guys, kailangan nyo ng clear quartz sphere to counteract it. Huwag maging magagalitin. Take your cool. Inaaway ka na. Sabi nga anong pangalan nito? Yung artistang, sabi kasi ni Nora Honor, ikaw! Yung yung asawa ko, ganyan. Tapos sabi ni, sige, pero huwag mo akong sasampalin. Sabi ni Jackie Lunose. Jackie Lunose, ganun umarte. Bakit? Bakit? Anong problema ninyo? Bakit nyo ako sinusugod? Wala naman akong problema sa inyo, tsaka hindi ko naman kayo ninangano. Kayo naaway. Exactly. So, bakit ba dito ngayon? Kung mapapansin nyo, di ba? Uso yung mga kung ano-ano. Uso yung gulo, uso yung mga fake news. Di ba? Kasi fake news. Taon yan ngayon. Ngayon pinapalabas kung ano yung totoo and ngayon din hinahasa kung paano tayo magde-decipher or magde-decode ng mga nangyayari sa buhay-buhay natin. Ay, hindi. Ang bottom line niya, huwag kang tatanga-tanga. Exactly. Kasi maraming scammer. Oo. Kita mo ba, nagulit ako dun sa binibenta ng isa, charm niya, 7.5. Kilala mo yun dito. Ay wala, ayoko magkwento tungkol sa mga ganyan kasi una sa lahat baka lang. Ayan, kasi sila din naman hindi gumagawa ng hindi maganda. Gumagawa pa nga ng mga ninja account tapos sisiraan ka eh. Exactly. Sabi ko pambira kayo. So, setting aside that matter, basta guys, kung sino man yung ngayong mga nasa taas, unti-unti yan bababa kasi lalabas yung truth. Correct. At magpakatotoo ka, brother. Oo, exactly. Magpakatotoo ka. Huwag diba? ka gewang-gewang dyan. Kasi, alam mo yun, iba na ngayon ng mga tao. Ang bilis ng karma, digital na. So, kung gusto mo ng totoo lang para dun sa mga tao din, gawin mo kung ano yung nararapat, diba? Ituro mo rin sa kanila yung tama. Huwag yung lolokohin mo sila. So, kasi hindi maganda yun. Yung mga ninuno nila. Oo. Actually, ganyan po yung nangyayari ngayon. Ang dami nagpapaloko dun sa mga fake na, spiritista or whatnot. Gusto nila Pakialam mo. Kaya ako nabubuisit din. Maraming ganun, pumunta sa akin, ganun. Sa'yo, sabi ni ganun. Ano? Ba't di ka pumunta doon? Yan din yung sabi ko rin pagka ginaganon ako. Sabi kasi ni ganito, ni Madam ganun. Dito ko kay Madam ko. Oo. Diba? Ayan guys. Kaya nga ang hirap ngayon i-decipher. So huwag tayo basta-basta maniwala. Especially sa social media. Kasi hindi lahat ng sinasabi ng social media totoo. Hindi, mabuti na lang, JB, alam mo. Ako, nagpapasalamat ako. Tayo ay matalino. Yung pangalawa, tayo ay hindi basta gullible. Oo. Alam natin, umpisa pa lang nagsasalita, alam na namin kung ano gagawin mo eh. We are steps ahead.
Kung ano masasabihin mo, teka muna. Yun ang pinagpapasalamat ko lang. At saka maganda rin po sa atin minsan, hinayaan na lang natin sila magsira ng sarili nila. Diyos ko, ba't ganun? Kasi mali naman eh. Tapos pagbibintangan pa tayo. Ano ba yan? Kaya nga. So guys, kami ay nananahimik lang ni Tito Tony. Hindi kami mapagpatol, sorry. Oo. Kasi kung pumatol kami, delikado na. At Ay, saka kung magalit kami, delikado rin. Iba na yun. Magbabaliktad ng mundo tsaka langit. Which is unti-unti na nangyayari ngayon, di ba? Tapos meron din po nagre-resurface ngayon yung isang mud flood city before. Oo. Di ba? Oo nga. Yung parang meron din Eiffel Tower doon, tapos meron pang bridge. Yung nalubog na ano. Pero kasi kinailangan yun ilubog just because meron silang ginawang hindi maganda. Mukhang merong thirst for power and ang terrible price niyan is sirain yung buong civilization. Walang itira. Kaya nga, kaya lang, kamukha nun na nangyari kay Lemuria at saka kay Atlantis. Ano yan hatol ng Diyos ang tawag niyan. Katulad din po yung dun sa Gomorrah, di ba? Sodom and Gomorrah. Bakit nabura bigla sa sa talagang pinawala ng apoy yung Sodom and Gomorrah. Okay. Ayan. And mind you guys, before way back, ang dami ng civilizations na nag-start. Kaso nga lang, all ruined by the greed of men. Kasi nga, bakit kaya tayo merong greed? Bakit kaya tayo merong negative sa atin, sa sarili natin? Bakit tayo ginawa ng gano'n ng Diyos? Diba? Dahil may free will. Exactly. Binigyan tayo ng free will ng Diyos Tapos, kung walang free will, edi wala na. Tapos sila, magpapaloko. So, hindi nyo ba alam yung free will nyo nawawala unti-unti kasi nga nagpapaloko kayo dun sa ibang tao. Kung ano yung sabihin ni ganito, naniniwala kayo kagad. Huwag ganun. Kayo rin mahirapan. Bandang uli, paano nyo maayos yung isang relasyon na sira na? Ang babata ng mga mangkukulam, JB. Hindi ko ma-imagine. Meron na nga Ang babata nila. Tapos nagko-coven-covenan pa sila. Oh, Lord. Hindi nyo ba alam ang ibig sabihin talaga ng totoong coven? Naku, Lord, pwede ba? Pagka pumasok ka na dyan, hindi ka na pwede makawala. Forever ka na dyan. For life yan. May nakatali all dyan. eternities. Hindi ka makakalabas dyan. Kasi intertwined by fate din yan. Minsan makilala mo yan for the next past life or for your future life. Makikilala mo ulit. Sinundang ka lang nila. Kaya ganyan pa ulit-ulit yung buhay mo. Yan yung sa atin. Sundan natin. Yan yung nag-ano sa atin, nagsusumbong sa atin. Ay, nako Lord. Ayan, bakit galing siya ng kumbento? Uy, maraming madre at saka pare na nagdaan sa ganyan. Pero dito, totoo ba yun na meron din trial test of fate yung mga priests? Yung kinukulong sila sa parang haunted na lugar? Parang hindi ko naranasan. Pero, letranista ho ako may mga lugar sa Intramuros na kung titingnan ko yung history niya, yung Puerta Isabel, ano yan? Kumbaga sa sa unang panahon, sa panahon natin ngayon, huwag sana akong mabasa, pero yan ay pokpokan. Exactly. Kaya nga tinawag na Puerta Isabel. Oo, dyan na minimit ni father, ni mother, ni sister, si ganito. At may pupuntahan sila. Parang si Anne Boulay yan. Si Anne Boulay, pag ninitian niya ganyan yung mama na yung bata, wala na yun. Sa gabi, patay yun. Oo. Yun na yun. Okay. Ganon yan. Ang napakaraming na preso na kaluluwa. Lalo na yung pinag-shootingan namin nila Marian Rivera, yung dating BIR, na hanggang ngayon hindi magawa-gawa. Saan yun dito? Yung pag-ano ng BIR, malapit sa Anda Circle. Diyos ko, day! Wala pa kaming isang araw doon. Ewan ko. Anong movie yan dito? Kailan papalabas? Hindi na siya palabas. Matagal na yung yun. Ang pangalan nun. May pangalan yun
Yung, nako. Nalimutan ko na pangalan. Basta ano yun, wala na yun, hindi na yun lumalabas ngayon. Natapos na yun, matagal na. Pero ngayon, naalala ko pa yung ginawa nila doon. Pinagluloko-loko nila kami. Mga psychic sinama nila, huhulaan daw. Yung pala, set up na pala. Diyos ko. Ano ba yan? Sabi ko, ang dami yung arte. Anong ano yan? Nalimutan Series ko na yan. Merong ganyan eh. Ah. Kay Carlos Agassi ba? Hindi ka. Kaya ano talaga mismo kay Marian. Ayan, ang fresh nyo raw po, Tito. Sabi ni Andy Ju. Thank you. Kakanad lang niya. Ayan. So guys, kung may mga questions kayo, please feel free to comment down below. This is our Saturday live. Ano ba pinag-uusapan natin? Love life? Yes. Bakit ngayon ang dami rin aso't pusa when it comes to their marriage, di ba? Hindi. Bisa natin ganito. Meron tinatawag na compatibility. Hindi lang sa Hong Sui o sa Feng Shui. Meron din sinasabi sa Western astrology. Pero minsan, hindi talaga compatibility ang pinag-uusapan. Alam niyo pinag-uusapan? Good human dynamism. Oo. Pag hindi gaga ka, hindi gagaguhin ka rin lalaki. Exactly. Kaya lang, meron ako na-meet noon na ngayon nakaupo pa rin sila. Aba, si lalaki talagang sobra naman, no? Aba, si babae naman, sabi ni babae, ganun ho ba? Kasi sabi ko, meron 5 babae. 5 lang siya. Sabi niya gano'n. Sabi ko, wow. Hindi na ako bumalik doon. Hindi ko na kinausap. Masakit yun sa ulo. Ay, baka sumabit ako, no? Yun din, oo. Tapos sa amin, pumupunta pa sa amin yung mga ng arkitekto, pumunta. Sabi nung arkitekto, Tony, tingnan nyo naman to. Tapos hindi na siya bumalik. Bumalik na the following day yung asawa. Luka-luka yung asawa. Sabi nung asawa, Tony, meron bang babae asawa ko? Sabi niya. Sabi ko, hindi babae. Ang masasabi ko lang, kalaro. Sabi niya, anong ibig sabihin ng kalaro? Fling! Sabi ko ganun. Tapos, eto na. Mga 1 linggo, niratratan ako ng arkitekto, inaway ako sa telepono. Sabi niya, ano ba sinabi niyo sa asawa ko? Na may kabit daw ako, ganun. Sabi ko, iharap mo sa akin yung asawa mo. Iharap mo sa mukha ko, sabi ko ganun, para malaman mo. Hindi yun ang sinabi ko lang nakikipaglaro ka. Nagalit lalo yung arkitekto. Bakit yung sinabi nakipaglaro ako? Totoo naman. Sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, kasi sabi ng asawa ko, meron na raw akong binabahay, ganun. Wala akong sinabing ganyan. Sabi ko sa kanya, iharap mo sa akin ang misis mo. Bago mo ako awayin, sabi ko sa kanya. Mahirap ha. Mahirap yan, JB. Isang araw, nakaupo akong ganyan. Naalala ko pa yung pangalan, si Major Rafael. Ang nakalimutan ko yung last name. Eto si Major, eto ako. Sabi niya, Tony, tingnan mo nga ito. Sabi ko, girlfriend nyo? Sabi ko naman. Tapos sabi niya, oo. Tingnan mo. Sabi ko, Major, delikado ka. Sabi ko gano'n. Bakit? Sabi niya, sa mga oras na ito, ang babaeng ito ay nasa terminal sa Taguig at may kakuladidan doon. Driver din. Tumayo, tinutukan ako ng baril. Kinasahan ako eh. Sabi niya, pag hindi totoo sinasabi mo, papatayin kita. Ganun. Sabi ko, opo. Sabi ko naman. Alam mo, right in there, umalis siya, punta ng Taguig, naabutan niya. Nandoon, nakapatong. Diyos ko. Ano mangyayari ngayon? Alam mo na. Bumalik sa akin. Tapos, hindi humingi ng sorry. Basta sabi lang niya, sabi niya, Tony, totoo sinabi mo, kaya lang mahal yung babae, ganun. Sabi ko, Major, mag-isip ka. Tinatarantado ka eh. Oo nga. Dapat yun, tinarantado mo na rin siya, pinatay mo rin siya, sabi niya. Tapos sabi ko, nagtanong-tanong ulit siya. Sabi ko, Major, ayaw na kitang hulaan. Kasi katambas ng buhay ko yan. Alam mo, dininay ko na siya. Dininay ko siya. Ilang balik siya. Sabi ko, Major, hindi po kita haharapin. Huwag ka magagalit sa akin kahit magwala ka rito.
hindi kita sasagutin. Dinaan niya kasi sa init ng ulo agad. Init ang ulo niya eh. Ang hirap pa Mahirap. naman yan yung may mga kabit-kabit na issue na Ay, yan. nako, sabi sa'yo. Ang hirap niyan. Kasi una, iba-iba kasing klaseng sitwasyon eh. Iba-iba. Halimbawa, may sitwasyon na ganito. Ito naman, isa sa mga justice sa Supreme Court. For all you know, hindi ko babanggitin ang pangalan niya. Hindi ko nga alam kung patay na yung mama na yun. Hindi ko na aba, di nagkita kami. Yung kakilala ko, isa sa kakuladidang niya. Nako. Isa sa kakuladidan niya, alam ko yun factual yun. Aba, di naglabas ng mga pangalan. Naglabas pa ng retrato. Sabi ko, sir, ito si A number ganito, edad, ganyan, bata pa, 20-something. Ano ito, sir? Hindi ka lolokohin ito. Sabi niya, bakit? Sir, wala sa lalaki. Hindi ko lang nasabi na, sir, meron siyang babae. Dahil yung kakuladidang niyang babae, lesbiana. Kinukwartahan lang siya, tapos yung kwarta niya, binibigay naman doon sa tibo. Ano ba yan? Sabi ko. Lord of the Rings. Diyos ko. Maraming diba? ganyan ngayon, guys. Nakakatakot. Tapos sige, kayo, bili pa kayo ng bili ng nine-tailed fox? Yan. Mga, panggayuma yan. Oo, pangalina yan, panggayuma. Tapos gusto nyo mababae, malalaki yung asawa nyo. Diba? Sige, bili pa kayo. Ayan. Mag-ingat din kayo din sa mga bili na lang ng bili basta makamura. Ang dami-dami nga nilang binibenta. Alam ba nila, ang tanong nyo dyan, tanungin nyo sila, alam ba nila yung binibenta nila? Hindi. Pangalawa, alam ba nila mag-bless ng kristal? Buhayin yung kristal. Kung hindi, wag na kayong bumili kasi sayang lang din. Ang kristal hindi lang yung ordinary accessory kasi meron dyan sa sariling energy para magbago din. Or magsama rin ang energy niya dun sa energy mo para ayusin din yung sarili mo. Although all the crystals can give you the truth. Okay? Depende kung anong aspects ng buhay. Lalo na yung leklay. Talagang Exactly. yun. Bibigyan ka ng inner hintings nun. Mag-iisip ka na lang bakit mo naisip yun eh. Oo, ganun. Pagka suot yung parati si Leklay. Ayan, yung binili ko po sa inyong bracelet, Sir JV, super galing. Yung binibentang ng ahas sa akin na babae. Ayun, na-expose sila pala gumagawa. O, diba? Ayan, lumalabas naman po talaga hula. Lumalabas na naman daw po yung mga hula ni Nostradamus ngayon. Pwede ba si Nostradamus matagal ng patay yan? Exactly. Hindi tayo kilala niyan Wala na yan. Pinapasikat nila si Nostradamus, ba't hindi nila pasikatin si Madam Rosa? Oo nga. Si Madam Rosa, sa atin yan. Magaling yan si Madam Rosa. Saka mas papaniwalaan ko pa yung, Simpsons. Diba? Hanggang ngayon, totoo pa rin yung mga predictions nila. Hindi sila nagmintis. Mukhang may manghuhula sa loob eh. Oo. Pero pinapalabas po nila on a way na nakakatuwa at saka very entertaining para dun sa mga tao. For the past, sila lang yata yung cartoons up until now, buhay pa rin. For the last 1988 yata or 1987 yung The Simpsons. Matagal na din yan. Saka yung, Daddy something. Yun din. Kaya lang hindi na ako nanonood. Ina-a-addict ako. Kasi ang haba rin eh. Saka na-a-addict ako. Ayoko na ma-addict. 24 oras nanonood ka. Ano tito yung mga napanood nyo ng K-drama? Ayoko ng K-drama. Kakanta na lang ako. Ayan. So, okay po ba magsuot ng Jade Year of the Rooster po ako? Oo. Yes. Pero kung Year of the Rooster ka, kasi may Death Star, tumawid ka ng dagat. Ayun, ito naman buruang babae na nakilala ko. Kuya, nagtawid dagat na kami. How? Di kasi kumakit kami ng aeroplano, punta kami ng Taiwan. Ano yun? Sabi ko gano'n. Di ba, kuya, tawid dagat. Lipad dagat yan, hindi tawid dagat. Tawid dagat, barko. By the dagat. You use the boat, you use the ship, you use the ferry, and cross a body of water. Ganun yun. Ayan, ano raw po ang crystals na pwede sa mga babae para iwas dun sa mga manyak? Manyak?
Kasama na yung ano, yung matapang, yung Kyanite. Ayun, pwede Matapang yun. Or Labradorite. Okay. Crystal for Ox, please check na lang po yung post namin. Naka-post na po siya, matagal na. Okay. Gumawa ka pala, di ba? Opo, meron. Naglabas ako ulit. Actually, ang hirap ng gawin, sumakit yung ulo ko. Kasi may mga factors din po doon na kailangan pang ayusin para doon sa iba para maging suitable for the general public. Tsaka ano siya, hindi siya generic. Ano Specified siya, customized. Kaya medyo nahihirapan din akong gawin. Water Rooster po ako. Okay, thank you rin po. Water Rooster, di 1993 ka. Kung 1993 ka, ang unang mong gagawin ganito. Mamigay ka ng soju. Hindi, joke. Mamigay ka ng soft drinks. Mamigay ka ng soft drinks sa mga kaibigan mo, siguro mga 20 o isang kahon. Yan, mamigay ka na. Ngayon, full moon ngayon. Ngayon ka na mamigay. Tsaka maganda ngayon yung energy ng full moon. Diba? Kasi ngayon yung parang bounty after Chinese New Year. Correct. First full moon of the year. Maganda ngayon mag-manifest. Yes, so, how to manifest? Check nyo yung post ni Tito Tony sa YouTube. Diba? Ayan. So, gawan nga natin ng Lovely Lady of the Moon, bring me wealth so soon. Silver and gold, feed me up. And let them split up. Yan. Yan ang mga ritual na hindi mo alam, ritual pala. Oo. Ang cleansing po, difference ng cleansing and charging. Ang cleansing, lilinisin. Ang charging, i-recharge. Or dadagdagan yung energy ng crystal. Tsaka hindi nagki-cleansing ng full moon. Sa new moon siya. New moon mo gawin. New moon ay to destroy. Yung full moon is to create. To create. Maraming nagkakabali-baliktad dyan. Nakakala nila new moon yung create. Hindi. Full lalo moon na, destroy. Ngayon, eclipse, di ba? Solar eclipse ngayon. O ano ba? Tama, solar eclipse, no? Ayan. Ano pong crystals pwede to prevent yung mga magnanakaw? Ang dami po ngayon nananakawan sa school namin. Pati opisina, grabe, walang patawad. Yung 7th. Wow. Pinaka-the best na gemstone na kontra sa nakaw, yung mga malalapit sa kulay pula. So, jasper, carnelian, pwede. Carnelian, red agate, ayan, ruby. Mahal. Oo, para kung may pera kayo, di ba? Hindi, baka yun naman nakaw. Ayan. Okay. Hello din po. Tito Tony and Sir GV, what will I do to manifest in buying a new house and be pregnant po? Sabay? May house, may pregnancy? Doon muna tayo sa house. Manifest, mag-ipon ka. Ganito ang ginagawa ni. Kung kilala nyo si motivational guru, si John Anthony Calub, pinromote ko pa, no? Yun, meron siyang set. Ang una, gagawa ka ng board. Dream board. Dream board. Ilagay mo doon yung itsura talaga ng bahay na gusto mo. And then, the separate board, ilagay mo doon na ikaw mismo may daladalang baby. And then, kausapin mo siya. Right in there, right in there. Or, merong pang-manifest ng mga orasyones. Bibigay ko sa inyo. Isa yung Yeseraye. Yeseraye, Yeseraye. Habang tingin-tingin mo yung board na yon, yun munang bahay. Huwag sabay, kasi maguguluhan ka. So, unahin mo muna yung bahay, tapos sabi mo yung Yeseraye, Yeseraye. You don't have to say na you want the house. Basta nakikita mo lang yung house, ayun siya, ayun siya. And then, will be. Tuloy-tuloy lang na Yeseraye, siguro 45 times nung sabihin yung Yeseraye. And then, the following day, iba naman ang gamitin mo, huwag na yung Yeseraye. Ang gamitin mo naman yung Efata. Efata, Efata, Efata. 45 times din ulit. 45 times. So, the following day, at saka mo gawin yun sa bata naman. Ayun, Yeseraye uli, at saka yung Efata. Yung dalawa na yan, maganda yan. Ginagamit ng Nordic magic yan, dalawang Yeseraye, yes. Yeseraye,
Yeseraye, Ephata. Ephata. Meron pang isa, yung, ano yung sinasabi nung ano yun yung, actually ginagamit sa treasure hunting na hindi natin alam na ginagamit pala yon. Sabi niya ay, ano tawag nila nun? Open Sesame! Di ba? Open Sesame, hindi mo pwedeng gamitin sa wish mo yun. Ang ano lang, pag ginamit mo yung Open Sesame, ibig sabihin, merong naka-close na oportunidad na hindi pumapasok sa'yo, kailangan buksan mo siya. And, hindi lang Open Sesame ang gagamitin mo. Nagkisa ka ng sesame, konti-konti, spray mo dun sa dream board mo. Spray mo siya. Ganun. Or gumawa ka o bumili ka ng sesame oil. Spray. Ganun. Now you know, guys. Ayan. So, ako po ay sheep. Paano po malalaman kung metal, wood, or water? Salamat Anong year po. ending ka? 1955. Wood ka. 1955 is wood sheep. Yung wood na 5 na yon ay Zen. Z-E-H-E-N. Yan ay may rabbit form. Maswerte mga sheep. Ngayong taon na to. Maswerte kayo. Ang ano nyo lang, dumarating lang yung swerte na hindi nyo hinihintay. May meaning daw po ba pagka nag-hoard ng meteorite? Matagal na po yata kayong hoarder. Nako, Nining, ikaw hoarder ka na meteorite. Ako lahat ng bato pag nakita naispatan ng kaliwang mata ko yan, bahala. Hanggang ngayon po, yung mga bato ko nando sa ilalim ng hagdan namin, nakasako. Ayan. Ako ay mas nauna pang nabaliw sa inyo sa mga bato. Si Tito 1990s pala, 1980s po. Nung wala pa talagang may alam sa ng kristal. Oo. Naalala ko si Madam Cora, yung namatay na kaibigan ko na manghula din, ganyan, no? Hanggang dito, magsuot. Hindi pa siya masyadong uso before. Nakikita ko pa dati amethyst na gaganyan mga geodes maliliit. Tapos 100 pesos pa siya. Ano ko doon sa mga, yung mga geode na amethyst, naguguluhan ako. Kasi magaganda. Especially yung mga dati pa. Alam kasi siya pag naka-spot di siya. I'll take all. Yun doon nga pa sa Malaysia, ang dami. Diba? Kaso nga lang ang mahal. Dapat ka nagpunta sa sa Myanmar. Ay, hindi na po namin nadaanan. Nasa Myanmar, ang mga mumurahing bato lang. Ang leklay sa, hindi leklay. Wala po doon. Ano ba ito? Sa Malaysia meron din leklay pero hindi sure. Hindi sure. Naga-ice mostly meron. Kasi interconnected sa Myanmar, yung sinasabi ninyong jade, yung sinasabi ninyong ruby, yes, jade, sinasabi Myanmar, yung mga, yung graded na, sapphire. Sapphire, mura lang. Ano ka? Isang wall na ganyan. Nakalagay sapphire. Asa ka mo lang bebenta. Kaya lang, pagpasok mo sa airport. Ulihin ka. Okay. Hindi, tatax ka. Nako. Wala kayong tax actually nila. Kaya nga. Pero buti na lang kami hindi nataksan. Kasi nakatago. Nothing to declare. Ka. Balikan ka ng mga nag-costume. Ayan. So, yung partner ko po may doppelganger nung Thursday sa office niya. Now po, sobrang sakit ng ulo niya. Teka muna. Hindi siya doppelganger. Siya rin yun. Yung doppelganger na yan, you have to validate them. Kasi, ang doppelganger po ay demonyo. Yan alam na ninyo Pag doppelganger na sinasabi nyo, demonyo yan. Yung sinasabi nilang minsan doppelganger, ay, sarili the other din, side of Jeff Yap. Di ba? Ikaw din yun Kaya magugulat kayo kung saan ako nakikita. Di ba? Hindi siya doppelganger. Kaya wag kayong magtaka kung bakit alam ko kung ano yung nangyari sa inyo. Kahit hindi tayo nag-uusap. Yung kanta ni Ray Valera, wag magtaka. Okay, may idea po ba kayo sa 369 method? Maganda yung 369 method. Pero dapat ipo-pronounce siya sa sa Kastila. 369, ganon. Pero may mga counting.
Ayan. Ah. Okay. Hello? Pwede rin po ang Jade sa 1958 Hello? na dog. Oo. Ayan. Oo. Lagpas kami Nakakaubos ng ng kordero. sweldo. True. Nasa gitna kami ng Diba? kordero. Pagka na-inlove ka kasi sa crystal, Okay. yun na, sunod-sunod na yan. Isa-isahin na Ah, yan. sige. Especially pagka magaganda na yung collection nyo. Okay. Welcome po. Ayan guys, para dun sa mga gusto magtanong na po tayo. This is our Nagdi-delivery. Saturday live. Ano Ayan. kaya yung i-deliver niyo? Saan pa tito yung punta nyo mamaya niyan? Oo, ay pupunta kila Raquel. Raquel Sio. Oh. Ewan ko, bakit na naman ako hinahanti nitong dalawa na to? Pag naisip ako nitong dalawa na to, ako ang pinapapunta eh. Sabi ko, pwede ba Raquel, ayoko magpunta sa bahay ninyo. Huwag kayo magpunta sa bahay namin. Aba, ngayon sabi namin nag-request, Ginatito, punta ka na. Ay, kung ano ba yan? Ayun, pero bakit po nila nakikita yung other self nila? Ano po kaya ang reason? Naka-experience din po ako niyan. Oo. At saka lumalabas yung katawan eh. Meron kang iba pang katawan na lumalabas. Ayun, kung bakit nila nakikita, psychic din sila. O sadyang nagpakita sa kanila. Kasi merong kailangan ayusin or di kaya ganun. tapusin. Iba nila mga kasama. Okay, tapos pa-banjing-banjing or papetik-petik lang. Oo. Diba? Kaya yan, nagpapakita talaga yan. Minsan nakala nila meron tao na dun sa office, yun pala wala. Diba? Ano yan, ilang beses na yun nangyari before. Then sa amin, pero usually naman sa gabi, may nagtatype ng keyboard. Ayan. Kaya umaalis kagad sila pagka natutulog dun sa office. Ano raw po yung sinasabi, sir, na 369 method na dapat Kastila? Dapat i-pronounce sa Kastila. Pero Andres, ano yan eh, ano yan, formulation ni Tesla yan, ni Nikolai Tesla. Pero hindi yan ganun kasimple. Very complicated actually yung mga ano ni Nikola Tesla ha. Kaya hindi basta-basta rin yan pwede i-practice. Especially kung ano hindi yan nyo masyadong vibration yan, vibration. Kasi Parang ano yan eh, parang grabo boy ang tawag nila. Grabo boy. Yung grabo boy, mawa, 1, 8, breathe. 8, 6. Yun, nag-ano yun sa sakit ng ulo. Nawawala yung sakit ng ulo. Pero ang tawag nila, grabo boy. Hindi iyan kamukha nung sinabi mong 369. Kaya, at saka hindi rin po yata pwedeng gamitin yung Grabo Boy sa manifestation, no? Pwede. Pwede rin po. Actually, mas magandang gamitin yung grabo boy sa manifestation. Pero may mga kanya-kanyang number para doon sa iyong wish. Pumunta ka na lang sa YouTube channel ko. Ayun, i-check nyo yung YouTube channel. Meron doon, marami doon. Gumawa na ako ng grabo boy, matagal na. Ayan. Hindi ko lang sinasabing grabo boy. Kasi sabi nung Kastila, it is, tapos ngayon nag-comment siya, oh. Nag-comment siya eh. Pakita ko lang. Anong sabi? Maganda yung comment niya eh. Ay, hindi pala dito. Ano po YouTube channel ni Sir Tony Suvega? Search nyo doon sa YouTube. Nandun din yung mukha ni Tito. Yung profile picture niya. Okay, hindi kayo maliligaw. Walang ibang Tony Suvega. Siya lang. Nawala siya. Wala. Baka sa kabila. Minsan nag-aano pa sila eh. Parang kinukwento niya rito, nakulam yata siya. Tapos kinamitan niya yan. Effective. Pero kasi, ang lahat kasi, pwede natin i-base yan sa frequency at sa vibrations. Kaya nga, mahalaga ang math sa buong mundo. Always. You are counted, sabi nga nila. Kung walang numbers, wala. Mamaya, hindi mo alam, kinukulam ka pala eh. Hindi mo alam, dinadaan ka lang sa number. Oo. Kaya pwede rin Lalo yun. na yung mga taga Hong Kong, matagal,
Magagaling yung mga yan, lalo na sa Black Feng Shui. Ika-calculate lang nila yung birthday mo and all, tapos ka na. Hindi, gagamitan ka ng yung ganon. Yung ang tawag nila doon. Yung parang destiny calculator nila. Yun. Pero yun mag-ingat kayo, yung pala, especially. kinukulam ka na pala. Actually, ang dami nga doon sa most days, Malaysia rin, meron eh. Meron sila. Buti wala ako na-encounter. Di ba sila yan to Malaysian? Ayun. Saka kilala din doon yung Feng Shui sa Malaysia. Ayo. Lahat sila sumusunod. Sikat. Oo. Pero ang problema yung mga Indians. Kasi, alam nyo, tito, yung Batu Cave, hindi naman sacred. Ginawa nilang puro bentahan ng kung ano-ano. Oh my God. At saka pwede rin mag-picture. Ang isa sa pinaka-bawal dapat sa temple is bawal ka mag-picture. Bawal ka kumuha ng picture ng mga saints nila or kung ano man na nandun sa loob. Kasi everything is sacred inside the temple. 'Di ba? Bakit nila pinayagan ng ganon? Yun yung hindi maganda lang na experience. Aside dun sa matarik na hagdan. For money purposes. Exactly. Kaya nga, na si Lord Shiva, nakapunot na yung noon nila sa kanila. Tahanan pa naman yun kasi may mga devatas dun sa, sa cave mismo, dun sa cave formation. Naka-picture. Hindi ko pa lang na-upload kasi hindi ko pa nalilipat na transfer yung mga pictures. Pagka na-upload ko yan, makikita nyo siya. Ayan. Kailangan daw po ba naka-open yung bottle ng salt water? Oo. Yes. Tama. Hayaan nyo lang siya mag-dissipate or mag-evaporate. If ever. Ayan. So guys, ano pa mga questions? Please feel free to comment down below. This is our Saturday live. So far, so good naman. May mga na-encounter po ba kayo lately na bagong hindi nakikita, Tito? Meron. Siya ba? UFO na nga yung mga nakikipagkita eh. Kasi UFO. Nga, kailangan ng mag-ascend natin. Ang problema, bagal-bagal eh. Corrupted kasi yung mga tao dahil sa greed and power, hindi talaga yung mawawala. Kaya kailangan ang tao rin mismo, nasa sa kanila, nasa sa inyo rin actually yung mga susi para gumanda at saka umayos yung buhay niyo. Ang tanong dyan, kung ikaw mismo susunod or kung may gagawin kang pagbabago or gusto mo mag-retain lang na ganyan, na as is, tapos reklamo ka ng reklamo. Diba? Kami naman sabi ng sabi. Usually mga reklamador yun ng mga hindi naman mga bobo. Exactly. Gusto nila ang gusto nila yun na mangyari, gusto nila. Walang ganun eh. At saka hindi rin yan pinipermit ng Lords of Karma at saka Gods of Time. Basta-basta. Kailangan natin maghintay. Kailangan natin magbigay. Kailangan natin ng ganito. Though yung iba lang kung bakit meron tinatawag na special privilege kung tawagin is just because ang dami na nilang nagawa ng kabutihan sa ibang tao. Yun yung tinitignan ng mga Lords of Karma at Gods of Time. Nila, what you sow is what you reap. So, S-O-W. Kung anong tinanim daw, yun din ang aanin mo. So, over and above, huwag tayo maging siloso. Kasi nangyari yun sa kanya, kasi para yun sa kanya. Sabi ko nga, pag ukol yan, bubukol. Pag hindi, tumbalelong ka. Oo. At saka, wag din tayo mainggit kasi each and every one of us has different characteristics, personalities, and uniqueness. Kung bakit tayo unique as a human being, di ba? Sabi ng mga Cebuano, mainggit ka, maigit ka. Yung igit, buris. Ayan. Saan daw po pala best location ni Ganesh na maliit? Ganesh dapat lagi siya sa north. Sa north siya kinuha eh. Ayan. Mas maganda sa north si Ganesh. Though ako, yung Ganesh ko lagi nandun sa sa lugar na saan ba siya nilagay? Hindi, kinuha ko na siya ulit eh. Nilagay ko siya sa west. Kasi west may problema ngayon eh, west. Ayun, meron doon, 4,000, 5,000 Malaysian ringgit yata. Ganesh statue na, clear quartz, ang ganda. Mahal. Mahal nga. Tapos yung sphere, nakita nyo guys yung sphere ko dito dati.
Ang price nun sa Malaysian ringgit nasa 75 to 100 plus thousand. Oh my God. Diba? Pagdanan ko ng India. Ganun nila binibenta. Isa ko yung mga amoy nila doon. Actually, nahilo nga kami. Kasi konting Uy, nakipagkaibigan ka sa mga Indiano, mababait siya mga yan. Mabait naman Saka yan. tatanungin niya sa'yo, anong gusto mo, anong gusto mo, anong gusto mo. Ibigay niya yan sa'yo. Sige, bigay. Ayan. Okay. So, thank you. How to Diablo? open your higher self? Sige, kala ko Diablo. Paano open? Anong gusto mong klase? Ang pang-open nga, di ba? Open Sesame. Ayun. Pata, si Siraye. Oh. At Diba? saka meditate. Mag-meditate kayo. Meditate. Meditate is the key. At, huwag masyadong kumain ng baboy. Siguro, in a week, once, twice. Masyado. Ano lang, lagi isda, gulay. Huwag masyado sa magiging kanibal ka na niya. Mamaya, tao na kinakain mo. At saka guys, don't compare yourself doon sa ibang tao. Kung ano yung psychic ability mo, yun na yun. As is where is. Kasi kapag nagselos ka sa kaganapan ng kapwa mo, Pamilin na yata yung delivery. maggagawa ka ng tawag doon, may tawag kami doon black hole. Gagawa ka ng ganun. Tapos, siyempre, papasok si Lolo S dyan. Oh, kaya nga, nung nakita ni Lolo S, ang galing pala ng Diyos nakagawa siya ng ganito, ipan lang, tao na. Sandali, binantayan niya. Kumawa rin siya. Pag-ihip niya, naging gorilla. Hindi siya nakagawa ng tao Kasi kahit anong gawin yan, nandito pa rin actually siya sa atin. Then, Oo. nasa part pa rin natin, di ba yung Satan positive at saka Satan negative. Oo. The demon is inside us. Kaya kung may mga kasabihan, di ba? Minsan tayo rin yung gumagawa rin ng sarili nating katatakutan or ng sarili nating demonyo. Kasi hindi makaabante sa buhay niya kasi inusog niya yung sarili niya. Ang dami niyang fear. Kung bakit guys, marami tayong urong-sulong na transaction dahil din yan sa atin. Di ba? Huwag natin usugin yung para sa atin. Nausog na, kaya ganun. Kasi bilis mag-isip. Hindi muna nag-iisip ng tama. Oo, yun pa. Okay? Hello mga sir, nanaginip po ako, nawawala yung daughter ko habang nasa isang event. Nagising ako pero pinipilit ko pa rin bumalik sa panaginip ko para hanapin pero hindi ko siya mahanap. Ano po yun? kaya yun? Maaaring mangyari yun, Warning yan. Warning dream yan. Ingatan mo yung daughter mo. Ingatan. Hindi, pagdasal mo siya. Kasi baka mawala. Warning yan. Tsaka takot mo yan na maaaring maging totoo yun. Mag-manifest siya. Kasi natatakot ka. Oo. So, kailangan kontrolin mo yun. So, huwag mong hayaan maging totoo talaga. Okay? Nasa sa atin din naman, kung gusto natin baguhin yung dream natin, mababago din natin yung future. Okay? Kasi ang dream, maraming interpretations, hindi lang isa, hindi lang dalawa. To infinity yan. Kaya nga dream Di ba? Minsan, mga aspirations natin na gusto natin gawin pero hindi natin nagagawa dito in physical. Yun. Di ba? Aside doon, minsan yung delusion of grandeur natin. Yun. Doon lumalabas. Di ba? Kaya minsan, nagiging tao yun. Nako-conjure yan. Pwede mong tawagin if ever. Ang pinakamaganda mong gawin, ganito. Huwag mag-iisip ng mga negative things. Mag-isip palagi ng positive things. Instead, nasabi na nawala ang daughter. So, sa iyong, in the back of your mind, sasabihin mo na laging ligtas ang daughter mo. Lagi siyang secured. At hindi siya mawawala kailanman. Ganun na. Baligtarin mo lahat. Kaya minsan, pag nanaginip ka na masama, yun ay ikinakagat sa palito ng posporo. Pagkakagat mo, pinabali yun, tapos tinatapon. Para wag maging totoo. Yun, guys. At saka kung meron man, like for example, nagsisimula na ako magbigay ng dream interpretation ayun. Sa YouTube channel ko. Ang panmagat ay The Dim World. Ngayon, natapos na ako dun sa sa tubig. Tapos na.
Kasi namin interpretation po, no, ng water din. Oo, interpret ko na. Ayan. So, sige, panoorin natin. I'll try to download tapos i-post ko rin po dito sa atin sa Instagram. Pero isang segment yun na tubig ang pinag-uusapan, ganito. Pinapaliwanag ko bakit ka nakapanaginip ng tubig, bakit positibo ba yung panaginip na tubig o merong bang mangyayari sa yung hindi maganda kung makapanaginip ka ng tubig, mga ganong istorya. Kung hindi, magtanong kayo at sasagutin natin one at a time at bibigyan natin ng segment. Yung isa naman nanaginip pumunta doon sa isang super universe. Uy, sabi ko, hindi yan panaginip, naglakwatsa ka. Naglakwatsa ka. Sabi kong ganun. Wait lang. Kasi merong... sige, tuloy na natin. Ayan. Yung mga panaginip, blah, blah, blah. Oo. Meron po ba na-experience mother ko sa bahay na nagbubukas at patay ng ilaw, so switch on? Two separate cases po, pero mag-isa lang naman siya. Bakit? Multo yun, multo. Multo na natira sa inyo, mga kaluluwang gala. Meron nakatira sa inyo na mga 4 o 5 na kaluluwang gala. Yan yung kailangan ayusin. Iba yung iba yung anong tawag dun sa lady demon tsaka male demon? Iba yan dun sa iba yun, succubus at saka incubus. Magkaiba yan. Magkaiba sila. Okay. Hindi sila magkaparehas. Ayan. Madami dito sa Japan, nagbubukas pa ng mga pintuan. Ooh! Yan yung gusto ko maranasan dun sa Japan. At tanong kung magpaparamdam sila. Hindi, meron. Marami. Mga violent spirit yun. Meron Kasi mga violent spirit. Hindi, yung mga samurai na pinatay, inano. Yun yung problema. Kaya excited rin ako pumunta ng Japan para ma-experience yung ganyan. Kasi dito, tsaka dun sa Malaysia, tahimik. Parehas lang At saka naghahanap din po ako nung yung parang counterpart doon naman nananggal. Wala. Baka nagtago. Hindi, wala akong ma-detect doon sa sa city. Actually, parang dito lang sa Pilipinas may manananggal. At dito na sila nagtapos, dito na sila magtatapos. Ayaw nila sa ibang bayan. Ayaw nila. Kasi endemic sila rito. Alam nila yung nila. Pasikot-sikot, at saka kung paano kumilos. Parang ikwento ko sa'yo si Aryong na namatay na. Si Aryong ay isang psychic din si Aryong. At albularyo. Nako, yung kapitbahay niya tuwan-tuwa sa kanya. Sabi ng napangalanan natin si Tisay. Sabi ni Tisay, Aryong, pumunta ka nga sa bahay namin Sa umaga, pumunta ka sa amin Opo. Sabi ng Aryong. Pinakain. Tapos, may mga pagkain na iba ron. Sinabi ng babae, hindi mo pwedeng kainin yun. Pala, pagkain ng mga lumilipad. Tapos, sabi niya, Aryong, gusto mo makaranas lumipad? Ay ba, upo! Sabi naman, taga-Pasay. Taga-Pasay, doon, malapit lang doon sa Cultural Center of the Philippines. Sabi niya, Aryong, pagdating ng alas 6, pumunta ka dito Opo. Sabi naman ng Aryong. Pero Aryong, ganito paglipad natin, huwag kang magbibingkas ng Diyos ko po. Sabi gano'n. Opo, sabi naman ng Aryong. Nako, tuwan-tuwa si Aryong, first time. Nasakay siya sa likod ng manananggal. Sige, lipad. Biglang bumulusok yung manananggal. Sabi ni Aryong, Diyos ko po! Nalaglag sila sa tubig. Hindi yung birong kwento to Ang nagkwento dito, patay na. Sabi ko Karyong, di ba binagbilinan ka magsasalita ng Diyos ko po? Sabi niya, nakalimutan ko Magandang experience yun, no? Karanasan niya. Ako, hindi ko pa naranasan Ako rin never. Takot sila. Sa amin, may aswang.
Meron. Si David, yung bunso ko, di ba, ano yan, Night owl. night owl. Alas 11 yata, alas 12. Kumuha siya ng malaking pamalo. Hinarap niyang ganon. Sabi ni David, ng misis ko, Tay, meron kaaway si David. Anong kaaway? Sige, babain natin. Baba kami. Pero dahan-dahan lang kami para hindi niyo malata na binamatsagan namin siya. Putang ina. May aswang nasa kanto. Tapos, pinagsarahan niya ng bituan namin. Makilan sa bahay. Pinagkwento ng misis ko, hindi nagkwento. Tapos, kumbaga, hindi naman siya natakot. Basta, hindi siya nagkwento, mga 1 linggo muna bago nagkwento. Sabi niya, may aswang pala doon. Sabi ko, matagal ko na sinasabi, may aswang, ayaw niyo maniwala eh. Ang aswang ay nasa Maynila na. Wala na yan sa Siquijor. Wala yan sa Naga, Cebu. Nandito na sa atin. Malay ko. Malay mo yung kasama mo, aswang pala. Hoy, tinito ko na nga yung segment ko dyan. Kasi pinagalitan ako ng aswang. Ikaw kung ano ang kinukwento mo sa akin Kwento ng aswang. Hindi na ako uulit. Pero maganda actually sila magkwento, especially yung species nila. The problem is, yung ibang mga tao, gusto silang gamitin. Laban din doon sa isa't isa. Okay? At saka misunderstood sila. Parang yung lahi ni Vladimir. Yung yung Dracula. Misunderstood. And guys, kung sa tingin nyo bakit wala sa amin nagtatangka na ng mga ganyan-ganyan, di ba? Ayoko nga. Kaya nga. Ang tanong dyan, bakit? Ayokong pumatay ng aswang. Exactly. Why? Malay nyo, aswang din pala ako. Because, bakit ba sila ginawa ng Diyos? Bakit ba sila nandito? Bakit ba sila binuhay? Hindi naman sila mga gagod tao. Exactly. Aaswangin ka lang yan dahil gusto nila yung nasa loob ng katawan mo. Hindi ka pa naman matanda. Ang inaaswang talaga, either the baby, extremities, yung sanggol, o yung matanda na malapit ng mamatay. Yan ang inaaswang. O yung buntis. Pero yung mga hindi nila papakialaman yan. Ang papakialaman nila, kukunin lang nila yung abdo. Wala namang ibang kukunin sa inyo, abdo lang. Pamigay nyo na. Tsaka ngayon may mga doktor na rin na aswang Ay, meron uy, operahin na natin. Hindi mo na kailangan yan. Parang kukunin na yung abdo. Oo, kasi ang daming gallstones. Okay? Maraming ganyan ngayon, guys. Okay? Ano na rin sila, scientifically equipped at saka medically equipped na rin yan. Correct. Okay? Kaya yung mga... Iwas sa magpapadoktor, ha? Kamaya yung doktor na nag-ano sa'yo, yung pala aswang pala yun, ha? Oo, naglalaway pala habang kausap ka. Kasi matanda na pala yung nagpapacheck up. Okay? Ayun daw po, nananaginip daw po si isa niyang kasama na something like pinagbabantaan ng mangkukulam. Yung siya raw po at ng pamilya niya. Diba naman, talagang pinagbabantaan kayo. Baka nagagalit yung mangkukulam sa inyo. Kaya nga. Kaibiganin nyo na lang. Kilala mo naman kung sino yung mangkukulam, di ba? Yung mahilig bumili ng bag. Na akala mo donya-donyahan. Ayan siya. Magaganda mga mangkukulam, ha? Magaganda, hindi sila mga pangit. Akala nyo yung bruha, pangit. Hindi. Istisahin pa. Pero yun yung shadow figure nila. Ganun yung itsura. Pero pagtingin mo ganun, iba yung mata. Umiikot. Okay. Hindi siya pa ilalim tumingin. Ayan. Dito, Tony, yung bahay po ng parents ko, may experience sila na parang may tumatawag sa kanila. Nagigising sila, akala nila tinatawag or ginigising sila ng mga kasama nila sa bahay, pero hindi naman. Mga engkanto yun na humingi ng sa inyo, ng dasal o pagkain, tubig. Alayan nyo ng langis ng nyog. O nyog na hindi kinudkod. Oo, yun. Psychic po ba yung brother ko? Kasi meron din daw po nakitang white lady. Tingin lang niya imagination niya. Hindi ko masagot eh. Kasi ang white lady, kaya nila tinabing white lady,
nakasuot ng white. Mm-mm. Meron akong karanasan niyaan doon nung araw sa podium na sinabi nung may third eye na waitress na meron daw white lady. Pumunta ako doon, nung hinarap ko siya, tinawag ko yung sinasabi niyang white lady at nandun siya, tinuro niya yung white lady, yung diwata ng kahoy, tumatawa. Sabi niya sa akin, ikaw naman, nakikita mo nga ako, sasabi mo kong white lady. Sabi niya, diwata. Hindi po lahat ng nakaputi ay white lady. White lady, yan ay dating tao na nakaputi at nagpapakita sa tao. Yun naman black lady, dating tao na nagpapakita nakaitim. Pero hindi lahat po na nakaputi ay white lady. Kaya siguraduhin niyo yan. And hindi lahat na nakaitim black lady. Oo, hindi. Apo, si Lady Hecate nakaitim. Oo, parati naka-night gown siya. Minsan sleeveless pa. O yung mapagkamalan yung kapitbahay niyo pa. Kay Lady Hecate, pag ano niyan, pag binasos niyo siya, kayo, paparusahan kayo niya. Kagating kayo ng aso niya. Higante ang aso ng Lady Hecate, Eh di dito, same breed lang yung aso niya, tsaka kay Fenrir. Ayan. Okay. That same night daw po, di talaga raw siya makatulog. 4 a.m. na raw siya nakatulog. Sino? Yung aso o yung white lady? Yung tao kanina na nagtatanong doon sa mangkukulam. Kasi baka naman ginalit niyo siya. Kaya baka meron trigger, di ba? Iganin ninyo. Pala sila tinatawag. Okay na to. Delikado daw po ba sila? Sino yung delikado? Yung taong buhay o yung taong patay? Ako tatakot ako sa buhay kaysa sa kanila. Ang mga aswang, delikado daw po ba? Hindi, Not all. Orasyonan mo lang yung mga yan, sasabog yan. Sila delikado sa amin. Sorry. Good luck. At saka isang sit-sit pa lang. Ganyan. Ayaw nila yun. Yung sit-sit na matining. Ayaw nila. Kasi mayroong vibration, di ba? Kami ni JB, hindi kami takot sa aswang. Sila ang takot sa amin. Kung ano pa sila. Minsan sila rin yung humingi sa amin ng tulong. Hindi lang tulong, umiiwas. A favor begets favor. Tatasasan niya, kuya, ano gusto mo? Pera? Sana all. Diba? Sana in physical. Though, yes, binibigay naman nila. Ano yan, Tinutupad nila. Tinutupad nila yan. Hindi ka mukha ng tao na kagaya natin. Tsaka isa sila sa mga loyal din po. Very kung malaki yung utang na loob nila sa na kung malaki rin yung or di kaya maganda yung naitulong nyo doon sa kanila, babalik nila yan ng doble, triple pa. Okay, minsan yung mga anak pa nila yung magbabalik. Ganun, parang pay it forward. Sana maging ganyan din tayo mga Pilipino, no? Hindi tayo mga pabaliktad. Di ba? Ako nga, mas gusto pang kausap yung mga engkantado kaysa sa tao eh. Tao kasi mga tarantado. Yung mga engkanto, nang-iengkanto lang. Yung mga tao, nang tatarantado. Oo. Okay. Takot daw po ba sila sa buntot pagi? Yes and yes. Kasi masakit yung buntot pagi. Ikaw ba naman hampasin ka ng buntot pagi? Sagrado yung buntot ng pagi. Binindisyon na ni Diyos po. Yan. Oo. May bindisyon yan. Kaya takot sila dyan. Yung naghabulan sila. Naghabulan, nagkumbate. Sa ilalim ng tubig. pati lupa, di ba? Lahat. Inikot yan nila. Kaya mayroong representation din si Diyos po doon sa mga elemento na meron dito. Okay. Opo, kilala, Sir JV. Thank you. Si shot po talaga. Sabi ko na sa iyo eh. Ayan, Tito Tony, may nakapagkwento na po na may namatay daw po na bata dito sa apartment namin. Totoo po kaya yun? From Totoo naman. Algie de Jesus. Totoo. Ano lang, bilhin nyo ng laruan para hindi siya nang bubulabo. Saka candy mostly. Yan yung gusto nila. Okay. Hi Sir JV and Tito Tony. Hi. Sophie dreamt na nasa pool siya then di siya makaalis. Kasi may mga sharks daw po. Ano raw po ibig sabihin? May mga sharks. Pating. Na naginip. Naginip. Ang ibig sabihin yun, limited siya or constrained siya. Kailangan gawan niya ng paraan yung mga
yung mga bumabalakid sa kanya. Not necessarily shark. Oo. Oo. Feeling niya hindi siya makakilos ngayon sa ginagalawan niya. Oo. Parang unti-unti siya nasa-suffocate. Ganun yung interpretation mo sa Unahin dream nyo niya. yung dasal sa Tree of Life tsaka Tree of Knowledge, yung Psalm 119. Meron akong content sa YouTube. Mm-mm. I-play ninyo, tapos mag-alay kayo ng isang basong tubig at saka isang tabong tubig. Tapos, pagkatapos ma-play yung video, inumin mo yun. Tapos yung tubig na nasa tabo, ipaligo mo. Gagawin mo yun dapat ng 9 na araw na sunod-sunod para ma-solve yung sinasabi mo. Ayan. Kasi malay natin, mamaya may karga. Oo. Okay, psychic pa naman si Sophie. Kaya mag-ingat. Takot din daw po ba sila sa palaspas? Yung mga aswang? Hindi sa palaspas. Nagpapalaspas din kasi sila eh. Ito isulat ninyo para alam ninyo. Ito yung mga kinatatakutan ng aswang ha. Isa-isahin natin. Number 1, dinikdik na bawang. Hindi bawang na buo. Dapat yung bawang dikdikin. Dikdik ha, dikdik, crush. Okay. Pangalawa doon, suka. Lalo na yan yung sukang paumbong, sukang iloko. Takot sila dyan. Yung mga nanggaling sa sasa, takot sila dyan. So, ilagay sa isang baso, ishoot yung dinikdik na bawang. So, 2 na. Lagyan ng asin. 1 kutsarang asin. Haluin mo. Tapos, lagyan mo ng holy water na nanggaling sa Katoliko. So, 1 kutsara lang din. 4 na. Sumunod, olive oil. 1 kutsara rin. Sama-samahin nyo. Yung palaspas naman, kumuha ka ng konti, sunugin mo, ilagay mo dun yung palaspas, yung nasunog. So, 6 na. Pagkatapos noon, meron pang isa. Kung makakakita kayo ng sabila or aloe vera, kunin nyo yung juice noon. Yung juice, yung katas, ilagay nyo doon. O, ayun na. Kumpleto na kayo. Pwede na kayong hindi lapitan. Pero syempre, wag nyo silang iti-threaten na, uy, gagamitin namin ito laban sa inyo. Oh, hindi, wag ganun. Wag. Kasi parang gumagawa kayo ng away. Parang nilagay ng boundary. Kung sino sa inyo, yung mga nagpupunta sa Rockwell sa Makati, nakita niyo mga gilid-gilid doon. Ang dami sabila. Kasi po, may mga aswang. O, sila ayaw nila ng sabila. Alam mo kung bakit? Hindi sila takot doon. Naglalaway sila pag nakakita ng sabila. Okay, ayan yun. Ano po yung meaning ng dream ko, Tito? Yung lola naming namatay na binilinan linisan ang kwarto niya sa luma nilang bahay dahil sobrang alikabok na. Ang ibig sabihin yun, yung pamilya ninyo magkasundo-sundo. At saka may mana na hindi nyo alam. Isang isang pahimatong na binibigyan kayo ng swerte sa sugal. Dahil mayroong paglilinis eh. So alamin mo ano yung birthday ng lola mo at saka sino yung mga nandun. Tayaan nyo. Tayaan nyo sa loto. May mga tumutubo po mga aratilis sa backyard po namin. Mga 5 po. Nasa north, northeast, and east. Ano po kaya maganda i-maintain? Oh, maintain! Maintain lahat. Oo, lahat na yun i-maintain mo. Tapos bigyan mo kami. Uy, napunta ako kila Celia Kakda. Nung isang araw, nakita kami ni Micaela. Ay, ang sarap ng mulberry. Oh, meron na? Nako! E di, paglabas ko ng bahay nila, nakita kong gano'n yung mga puno. Sabi ko, Cel, ano ito mga puno na yan? Sabi niya, mulberry po yan. Naku, binigyan ako ni Celia, alam mo, nadumi ako. Nagko-constipate ako. Pang sa constipation yung mulberry. Maliliit lang yung mulberry. Oo, ganun. Okay, masarap din yun, matamis-tamis. Nakaka-order ba meron yan po, online. Ng mulberry na kakainin? Oh my God, sige. I-order mo ako. Sige, dito. Uy, yung mulberry, ang daming gamit ha. Antioxidant, detoxifying din siya. At saka kung kaya mong tumaba, yan na lang ang kainin mo, mulberry. Puro berries. Actually, yan yung combination ng
blueberry, raspberry, tapos mulberry. Lalo na yung raspberry, maganda rin yun. Kaya kami, yung alateris, si Fred, yung driver namin, nagwawalis siya, no? Diyan, hindi niya kinukuha yung mga alateris. Minsan, hindi nagwawalis. Hindi siya ang ginagawa ko, inuunaan ko siya. Ang daming alateris. Ang taas na. Ang tarik na nung alateris namin. Ang hirap ng kunin. Oo, hirap eh. Ayan. Hello po, ask ko lang po, anak ko kasi madalas magkasakit sa panahon lang po ba yan or nababati po siya? Happened since we move in sa new house. Mukhang sa bagong house. Baka may dalang dyan, may dalang virus. Oo. Mag-disinfect muna kayo o kaya mag-fumigate kayo. Mm-mm. Tapos, alayan nyo yung bahay ng itlog na buhay, yung hindi niluto. Mga sulok-sulok, lagyan mo ng itlog para masipsip ng itlog yung yung negative ng bahay. Mm-mm. Tapos, ilagay sa ziplock, tsaka itapon. Ayan. Ilang araw tito bago itapon? Isang araw lang. Ayan. The following day. Mm-mm. Gusto mo, isang buwan. Kailan mabubulok yun? Mabaho. Meron po kayo nakatira na hindi nakikita sa aming bahay? Marami. Hindi lang isa. Marami. Mukhang pugad yan. Parang way Pero station. meron silang merong may sakit sa inyo. Merong may Kailangan sakit din. yung solusyon. Kaya alayan nyo ng langis ng nyo. Ayan. Okay. Hi Sir JV and Tito Tony, na naginip po ako na nakahiga daw po kami ng friend ko sa sofa. Then may bigla pong humila sa amin parang pababa. Tapos biglang nagmumog po ako. Pagkadura ko po, may nakita. Na? Pagkadura ko po, nakita ko po mga langgam. Nako, pinupunturya ka ng mangkukulam. Mag-ingat ka. Pinupuntirya ka. Mm-mm. Ano lang naman, ang pangbakod yung Our Father. Dasalin mo yung Our Father, tapos dasalin mo yung For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Amen. Hindi na sila makakapasok. At saka kung ikaw din nagpapa-victim dyan sa mga ganyang energy, ikaw din madadamay dun sa energy nila. Hindi Hihilahin yun, ka baka talaga ikaw pababa. ang isa na rin maging kanila. Oo. Okay. Matuto ka, di ba? Matutong mag-ingat at saka matutong kung paano mo aalamin na merong sa'yo nag-hex. Kasi mararamdaman naman natin yan, merong mga signs. Ayan. Di ba? Totoo po ba yung egg cleansing na nilalagay sa baso ng may water na egg? Wala nang gano'n. Wala naman, okay naman meron pang baso. Yung ginaganon po, tapos bibiyakin. Maganda yun. Pang-cleansing nga, tama. Tama ka, pang-cleansing. Tapos pwede rin tignan kung merong problema po. Doon sa tubig. Yung mismong itlog yung babasahin. Okay. Siyempre bubuksan yung itlog, no? Correct. Ayan. Okay. Thank you. Welcome. Pero guys, mag-ingat-ingat ha. Mamaya, ginanon-ganon nyo na yung itlog. Hindi po pwede yun. Kailangan bagong bukas. Ipapaikot mo yan dyan. Buong katawan. Hindi, kaya mo naman gagawin yun para malaman mo kung may yumayari sa'yo. Merong Kasi makikita mo naman yun cloudy. Pagka cloudy yun, may gumagawa sa'yo na hindi maganda. Okay? At saka may mga signs kung paano siya babasahin. Pag nasa rooftop po ako ng bahay namin, parati po akong nilalapitan ng mga paniki. Di swerte ka. Baka amoy prutas ka. Swerte yung paniki, pero hindi ka kakagatin yan. Oo. Kasi hindi ka naman alateris. Baka isa ka sa kanila before. Sa past life mo. Diba? Naging paniki ka dati. Sa amin dahil paniki. Dahil dami naming alateris eh. Dito naman yung mga ibon kumakanta pa tuwing umaga. Tsaka tanghali. O nga, pahapon. Meron pa nga naligaw sa amin, yung tawag doon, kakatu. Nagulat ako eh. Maganda yun eh. Hindi naman namin nahuli. Siyempre, umalis na lang po. Dumadating din. Alam ko, dumadating din sila. Hindi lang siya isa eh. Dito pa, ang ganda-ganda ng boses ng mga ibon. Tapos yung aso, tahol ng tahol. Ayaw niya. Okay. Ano raw pong purpose ng siit-siit? Siit-siit? Anong siit-siit? Siit yung mga tuyong dahon. Ano yan? Pampabuka na actually ng bulaklak ng mga prutas. Pampaprutas yan. Okay? Kailangan din nila yan para yun si heat. Oo. Siyempre, yung lolo, nakatira, di pa usukan mo. Gusto naman yun ng usok.
Kasi pampaligo din nila yun. Diba? Parang alam mo Chinismis sa akin eh. May nag-chismis eh. Kasi ganyan din yung ginagawa po ng Indiano, diba? Nagpapausok sila. Correct. Yung steam kasi noon, nagtatanggal din, nagde-detoxify din sa body. Kaya okay lang din guys, mag-steam bath. Okay? Make sure lang na magstay kayo doon for a certain period of time. Huwag yung naman yung sobrang init. Kaya wag. Kasi madidehydrate ka dyan at saka mamaya mahimatay ka. Scalding ang tawag yun. Magpaltos-paltos ka dyan. Oo. Okay? Pero yung steam bath kasi, it helps you detoxify your body and also it clarifies your skin. Pinapaganda rin niya yung balat natin. Parang yan parang wet sauna. Ayan. May tao po ba na half glazy X-ray? Oo. Meron na. May mga hybrid na. Ay, dami na actually hybrids at saka tribrids. Marami ng species. Diba? Hindi na natin malaman ano yung known at saka yung unknown. Hindi ay categorically na ay ito lang siya. Oo. Kasi sa dami nag-i-interbreeding na. And tanong, diba? Bakit pinayagan? Ganun talaga yung nature. Species Mapayag Saka meron din po yung mga masusungit. Gusto nila pure blood pa rin silang gawin. Wala nang ganun. Pero yan, wala na. Pure blood Okay. Ayan. So, ilang beses na rin na-wipe out yung mga yan. For sure. Hindi pa tayo tapos? Tapos na actually. Ayan. So, guys, kung wala nang tanong, thank you for your time and hope to see you soon ulit dito sa live natin. And promoting Tito Tony's YouTube channel. You can search subscribe it kayo and follow him. Kaya nandun halos lahat na ng mga orasyones. Binigay na actually sa inyo lahat. Actually, on the dot. Binigay ko na lahat kung ano yun. Wala na siyang tinago. Nandun na lahat actually. Kaya ang gagawin nyo na lang, maghahanap kayo, ipa-play nyo, wag nyo po sa akin papahanapin kasi tatama rin ako niyan. Kayo ang maghanap. Kayo ang maghanap. Scroll ninyo. Okay. Wag tatamad-tamad. May tubig, may pagkain, merong alay. Kamukha ng may aalay kayo like sigarilyo o kahit na yung yung pangkarga sa pabango, pwede rin. And kung yung mga nangyayari, last pahabol, yung mga nangyayari daw po sa buhay niya, mayroon kayang kinalaman yung past life at saka yung mga maling nagawa niya before. Anong birthday ba niya? Kasi meron tinatawag na malefic influence ng planeta. Meron tinatawag din na benefic influence ang planeta. Hindi palaging may karmic, hindi. Meron talagang may kinalaman yung planeta mo. Ganun yun. So, ano yung sa'yo? Comment down below. Sige, anong birthday mo para... September 23, 1975. Ano ka? Kailangan mo mag-offer kay Mercury. Mercury ka. Mercury, tuwing Merkules, ang dasal, Om Bum Budaya Namaha. Pagkatapos, mataas ang malefic influence mo. Pataas. Scale of 10, nasa 6. 4 lang ang benefic. Ang gawin, usually, ang pinamimigay ay mga gulay. Pechay, kangkong, repolyo. Yun, mamigay ka ng isang araw ng Merkules. Sa susunod-sunod na Merkules na yon, 6 lang na Merkules. Yung mga gusto mo mangyari na. Ayun. Okay. So again guys, with that, thank you for your time and hope to see you soon. Goodbye and God bless.